Hello, good morning mga ka-Berks. Atong isgutan karon ang dagan sa ato ang Senate investigation na nakita ninyo mga katawhan sa ako ang pagtanaw murag lisod makit-an katong ginaingon ni Marcolita na mga dagkong isda. Tungod kay nakita na ako murag naay problema sa sistema. And even though ang si Senate Blue Ribbon Committee na si Panpilo Lacson parang may tinatago sila. Bakit hindi pwede gamitin si ang mga diskaya as a state witness para magkaroon sila sa supposed to be ng protection sa gobyerno kasi nagpangalan na sila ng mga congressman eh. Yun ang hirap. Yun ang hirap sa batas natin dito sa Pilipinas. Parang ang DOJ na ang makapangyarihan. Kasi hinahamon pa niya si Senator Marcoleta na ang sa kanya yung gusto niya is restitution. Paano natin ma-determine yung correct amount na supposed to be na yun yung dapat bayaran kung may civil liability? Kung mag-restitution tayo before tanggapin as state witness. Sinasabi pa ni kasi ang arbitrary ni Marcolita is yung batas, yung nakasulat sa ating saligang batas. In my own opinion, sa nakikita ko ni Erwin Tolpo, while seeing na yung sinasabi niya na pwedeng baliin o manipulation of law para lang sa kagustuhan ng taong bayan. Kagustuhan ba ng taong bayan yung impartiality? Ang sa atin is yung tama, yung katotohanan, yung tama na karapat-dapat na makuha na pera na ninakaw ng mga magnanakaw sa lahat ng mga kasabwat. Kasi pinaghahatian nila eh. So how we determine the correct amount kung kukunin natin na advance? Kung mag-declare lang sila ng ilan, hindi tama. Ano yan? Parang sobrang makapangyarihan na ang DOJ secretary natin ngayon. Makapangyarihan na hindi na niya sinunod. Makita natin, hindi na siya sumunod sa batas. Kung maalala yung ginawa niya ni Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi niya, ito yung decision namin, ito yung nakita namin. Ha? Ano daw? Hindi, yung nakikita ninyo na shortcut na hindi na dumaan sa tamang batas. I hope hindi kayo kuyugin ng taong bayan sa ginagawa ninyo. Sobra na po. Yung gobyerno natin ngayon, sobra na. Galit na kami. Paano pa hindi kami magalit? Pag ganyan ang sistema. Parang
nakikita namin, ang batas, nandyan lang sa DOJ. Kung maalala ninyo yung pinail na case ni Amy Marcos doon sa ombudsman, yung usurpation of the law. Tamang-tama yun. Pero anong ginawa sa ombudsman? Dinismiss lang. Para magkaroon ng certification doon si DOJ Remulla. Sobrang makapangyarihan ka, DOJ Remulla. May panahon din. Panginoon. Ipataw mo na sa kanya ang karapat-dapat. Kasi hindi na po tama. Sobrang sakit na po sa taong bayan ang ginagawa niya. Sobra pong makapangyarihan nila. Para sila na yung batas sa Pilipinas. Hindi na po sumusunod kung anong nakasulat, anong nandyan. Mayroon tayong batas para hindi tayo lumampas, hindi tayo makaapak ng mga karapatan sa iba. Desperado na kami. Sobrang desperado na kami. Kaming mga taong bayan sa ginagawa ng gobyernong Marcos Jr. Gobyernong Marcos Jr. Mga congressman na nanalo kahit hindi pinili ng taong bayan. Ano ba yan? Matapos na nagkaroon na ng resulta, saka pa pinatawan ng disqualification. Parang hindi sila masama. Tapos, hindi nanalo. Dinagdag. Ano ba yan? Kasi para magkaroon kayo ng suporta. Hindi na po tama yan. Sobra na po. Sinong hindi magalit niyan? Sa gobyernong Marcos, sinong hindi magalit niyan? Sumusobra na kayo. Tingnan mo. Nakikita ni Marcos ang ginawa niya ay sobrang mali-mali. Yung pagkuha nila ng pondo, nilipat nila yung PhilHealth funds doon sa executive. Anong ginawa nila ngayon? Binalik nila. Magkano na binalik? 60 million out of 89 million plus. Tama ba yun? Sobra na po. Sobra na po. Kailangan namin ng divine intervention sa mga taong ito. Sana magkaroon ng liwanag ang bansang Pilipinas, ang inang bayan, ang mga Pilipino na naaapi sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Tingnan mo ang talamak. Kasi siya yung naunang-una eh. Siya yung unang nagkuha ng funds doon sa PhilHealth. So ginaya din ng mga tiwaling buwaya. Leader is always the follower. Hindi yan sumunod yung mga congressman kung hindi nangunguna yung Pangulo. At saka alam niya na may ang dami pong insertion. Kasi alam nila na may gamitan, may gagamitin nila yung pera para makuha lang po yung vested interest nila na masakop nila halos lahat ng sa Kongreso, sa Senado, ganun din ang kalakalan. Kailangan na namin ng divine intervention to stop this
devil, devil government. Sino hindi makasabi ng devil government? Anong ginagawa ninyo sa ilang mga taong bayan? Na kahit anong pinipersecute ninyo, kahit anong kaso, magawa ng mga kaso para i-persecute. Tinatakot ninyo ang mga tao. Kagaya ni Chavez Singson ngayon, tinatakot. Kasi may rebellion daw. Wala na ba kaming karapatan na magsalita? My goodness. This devil government. Philippines now is in devil government. My God. We need you. And hopefully, nandoon po kayo. Nagkakamali man kami sa pagpili ng mga leaders. Sana po, kailangan din namin ang inyong intervensyon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless us all.